baby. Good girl, baby. Good girl. How are you, Pepper? You okay, baby? You okay? It's okay. It's okay. Just... Good afternoon, guys. Good afternoon na dahil ito ay mag-alas 2 na ng hapon. At tinanghali kami ng gising dahil kagabi si Pepper ay kahapon si Pepper kinagat ng malaking aso, kaya yan nilagyan namin ng damit. Dumudugo pa yung kanyang sugat. Wawa naman yung aming Pepper. Yan, dinala kaagad ni David sa sa vet. Tapos binigyan kaagad siya ng antibiotic para hindi sumakit yung niya. Tapos pinapabalik siya bukas. So sasama ako bukas ay Thursday. Sasama ako pagpunta doon sa vet. Sasama ako, baby. Sasama ako dahil wala naman akong pasok. Kawawa naman yung aming Pepper. Kinagat. Parang ang lalim, parang ang sakit ng niya. Yung malaking ngipin ng malaking aso. Dito banda sa may parang dito. Yan Diyan. Kaya nilagyan namin ng damit dahil baka mapapasukin ng wala yung aking natutubig na. Nagluluto. Sorry, nagluluto ako ng nagsunog na yung aking sibuyas. Nagluluto po ako ng ng tanghalian namin kasi kain muna tayo bago tayo umalis. Nasunog na yung aking niluluto. Kakain po muna ako bago umalis Time is mag-aalas 2. So matama lang ito. Mabilis na lang naman ako magbihe. So naglakad sila Pepper, si Peanut at si David. Diyan lang umikot lang sa may mga bahay. Hindi sila pumunta sa doon kung saan nakagat si Pepper kahapon. Hindi, tumawag ako kay David kagabi bago ako umuwi galing pagkatapos ko sa trabaho. Tapos hindi niya sinabi sa akin na ang nangyari kasi ayaw niyang mataranta ako. Dahil magdadread ako Kahit pagdating ko, hindi pa rin niya sinasabi, Nagtaka lang ako dahil pagdating ko, hindi sumalubong si Pepper sa akin, si Peanut lang. Pero, naririnig ko si David, sinasabi niya kay Pepper na stay. Sinasabi niya, nakatabi lang si Pepper kay David. Gusto sigurong sumalubong ni Pepper sa akin, kaso grabe ang dugo ng niya, ng sugat. Kaya hindi ni David pinagkikilos kagabi. Kawawa talaga siya. Pero she's strong. Ako ang nasasaktan kagabi pag uwi ko, nakikita ko yung butas ng yung butas ng niya, ng sugat. Yun. Yung nakakagat, siya, parang nirescue lang din siya ng may-ari. Hindi lang daw yun first time nakakagat ng aso. Siguro sabi nila i-give up na daw nila kasi parang malaking problema daw sa kanila yung aso. Malaki kasi. Anong aso ba yun? Yung parang brown ang kulay, na malaki siya. Parang kulay ni Peanut yata yun, pero malaki siya. Yung malaking klase ng aso. Buti na lang si Peanut hindi rin nakagat. Sabi ni David, naniningkamot silang dalawa kasi laki ba naman ng aso? Parang isang leg lang si Pepper, saka isang kabilang leg lang si Peanut sa laki. So, yan ang nangyari. Kaya, yan, teka lang, saan na sila. Buti na lang
Si Pepper, kagabi, hindi siya umihi kagabi. Nilabas namin, hindi siya umihi. Bumabalik siya kaagad sa ano. Siguro na trauma siya. Pero ngayong umaga, pagkagising ko, pinaihi ko si Peanut. Inano ko lang siya. Kinarga. Umihi naman siya kaninang madaling araw, mga 5 o'clock. So, ganyan, para kaming may baby. Baby namin talaga yun, silang dalawa. Wala naman kasing anak kami na ano, maliliit. So, yan, tingnan nyo si Pepper. Ayan yung aming baby. You're doing well, Pepper. Good girl. Kaya makikita nyo, yung damit may konting dugo. Kasi dumudugo pa yung sugat niya. Dinamitan namin kasi hindi naman niya malagyan ng plaster. Ayan. Okay lang naman sa kanya na may damit siya. So, yan. Ito po yung ating niluluto ngayon. Ano yan? Pansit canton. Parang pansit canton siya. Nagluto na lang ako ng gulay. Tapos nag-boil ng egg para sa amin tanghalian. Then, lalagyan ko siya ng tuna. Isang lata ng tuna. Yun lang. Then, nag-defrost tayo ng chicken fillets. Thai fillets. Ayan. Si David ang magluluto niyan. Pwedeng anihan yan. Lagyan lang ng curry sauce. Mamaya okay na yan. May tsaka mushroom. Yan. Bahala na si David ko ano gagawin niya dyan. Kasi kumakain naman ako kung ano na yung niluluto niya. Tsaka kumakain din siya kung ano yung niluluto ko. So yan. Sige na guys. Lutuin ko muna to kasi wala akong tripod. Okay. Sinabit ba for now. So yan na po guys. Yung aking niluto na pansit canton. In-improvise ko na lang po yan. Nilagyan ko ng gulay. Then nilagay ko lang mild curry yung ano niya. Yung powder niya. So tikman na natin kung maanghang. Yung ano. Okay lang naman, masarap. Tapos, babalatan ko yung itlog. Ilalagay natin sa ibabaw. Yun lang. Thank you for watching. So, ito na po guys. Ito yung kay David. Hindi ko lang muna hiwain yung egg. Kasi, I'm sure iinitin niya mamaya pagdating niya yung, ano, yung pansit. So, hindi pwedeng initin kasi ito sa, ano, sa, ano ba yan? Sa microwave. Dahil puputok yan. So, ang akin, hiniwa ko na habang mainit pa. Takpan muna natin dito yung kay David. Ayan, nakahungaw naman yan. Yan yung tanghalian niya. So, yung sa akin, yan. So, kakain po muna ako. Bye for now. Thank you for watching. Hello! Nakabihis na tayo. Tapos na lahat. Nakapag-makeup ako ng konti. Ayan. So, iwan ko yung ating mga babies. Be good. Umalis kasi si David, may inaayos lang doon sa kabilang bahay. So, siguro, after 30 minutes nandito na yon. So, ano, okay. Okay, Pepe? Oh, wawa naman. Wadugo pa yung kanyang sugat. So, okay, Pepe. So, ay, naku, itong dalawa. Bye-bye na at magdadrive na ako papunta sa trabaho. Bye. Bye for now. So yan guys. Mag-ano na tayo. Pasok muna tayo. Para may pera tayo. May katat ako atras. Paano ba ako atras? Naman. Nandiyan na pala si David. Buti naman kasi yung mga aso. Have you got your key? Huh?
Yes, thank you. Bye. I defrosted the chicken. Right. You can. Okay. Bye. You want me to cook it? Yes, please. I'm going to get some milk and egg on my way home. Right. Okay, love. Thank you very Bye. much. Chicken curry or chicken whatever. Bye. I'm going Might now. canning for a while. Might do some Yeah. canning. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Ay, nako. Ganda ng motor. Ganda ng motor, Kawasaki. Kawasaki, Suzuki, Isuzu, Yamaha. Kawasaki. Sasakyan ako dito. Yung bicycle sa likod, parang gusto bumangga sa sasakyan ko Alam niyang nakatigil yung may truck sa harap. Ay, Diyos ko. Mga batang to. Kita nyo guys, ang ganda talaga ng mga kahoy. Kahit na paubos yung mga dahon nila, ang ganda ng kulay. I really love this. Isang beses nagbiyahe kami papuntang Europe. Nag-Europe tour kami, tapos nag-drive lang si David. Drive lang siya. Tapos tumitigil kami kung saan-saan lang. Ang ganda talaga ng mga dahon pag ito. Oh my God. Dami naman sasakyan. Ay! Dami namang sasakyan. Gulong ba ng aking sasakyan, yung likod, gamit na, sabi ni David, okay pa kaya yan. Malapit na naman ang MOT ng sasakyan ko, yung yung i-exam. Hindi ko pala sasakyan ito, gumagamit lang ako. Sasakyan pala ito ng asawa ko. Yan, so malalaman kung yung gulong ay okay pa siya. Isang taon na. Naranasan ko na guys, naku, may ambulance sa likod. May ambulance sa likod. Oh my goodness. My goodness. May ambulance sa likod. May ambulance sa likod. Mag-ano tayo? Tatabi tayo. Tatabi tayo doon. Doon.
ka. Bahala ka kung saan ka banda, basta tatabi ka safely. Nung kapapasa ko lang sa driving, ay, takot na takot ako pag may ambulance sa likod. My God. Natataranta na ako kung saan ako titigil. Ganon. Pero, hindi talaga ako nagdadrive sa motorway, sa highway, guys. Mga ganito, okay lang. Ano ba yung pangalan dito? Oh, shit. Let's go, Hazel. That's red. Nalanganin ako doon kasi amber siya, tapos yung nasa na nag-red. Okay lang. Wala namang camera doon yata. Yan pala yung crane na nakikita ko sa gabi. May inaayos dyan. Hindi niya nakikita yung crane kasi hanggang doon lang sa may Chinese restaurant yung nako-cover ng camera. Kumain na kami dyan nung nagpagawa kami ng bahay, tas ano ba yung pinagawa ni David, tas inimbita kami nung mga Chinese mababait. Kilala yata nila yung may-ari dyan or yeah. Grabe, ang daming pagkain, kami na lang ang sumuko. Pero magmula noon hindi na ako kumain dyan. Parang gusto kong pumunta dyan. Kumain kami. Chinese restaurant. Ang sarap. Yung yung sabaw. Wonton ba yun? Wonton. Ganun. Madilim na. Anong oras pa lang? Magka-alas 3 pa lang. Madilim na kasi makulimlim. Siguro mga 6 o'clock madilim na talaga. We are here. Anong oras? 55. Wag na, magre-reverse na ako. Sige na, mag-reverse na tayo. Mag-reverse tayo. Saan tayo? Mag-reverse. Ay, dyan na ka naman. Ay, dyan na. Ewan ko kanino ang na sasakyan eh. Usok lang tayo ng konti. Okay. Reverse. Ay, nagtay ka. Okay na. Okay guys, dito na tayo. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye. Ay, yung makina. Yan. May
nakina ni Maniko ni bye. Hello guys. Hello po. Tapos na naman tayo sa trabaho. Uwi na naman. Uwi. Buhay ni Madam Pango sa England. Okay. Let's go na. Sago. Isa na namang crane ba yung mataas? Taas nitong isang crane, grabe. May ginagawa dyan. 2 crane na matataas. Gagawa yata dyan ng mataas na building. Pupunta tayo ng Tesco. Bibili ako ng milk at saka egg and nagtatanong ako kay David yung kailangan namin ng if we need bread. Itong mga bata. Hindi na ako umalis bukas. Kawawa naman si Pepper. Ay, kinagat siya ng malaking aso. Nag-away, ewan ko kung sino nag-away. Inaway siya. Dito na lang ako magpa-park. Dito muna tayo. Tawagan ko muna si David kung kailangan namin ng ng bread. Hello, I am not in Tesco. Do we need some bread? Well, let me have a look. There's that thick slice loaf that you left on the side by the toaster. The frozen. That's the frozen one. Was that frozen? Right, okay. Yeah. Well, we've got half a Danish loaf. Also, do you want me just to get the egg and milk? Egg and milk, yeah. Yeah, we don't really need bread. Right. And then I'll get some dog's treat as well. I've made a chicken korma Oh. with candy. Do you want to get some, not bitter bread? Yeah, I know what you mean. Naan. Naan bread, yes. Okay. Naan bread. Okay.
Lovely. I'll Thank do you. it. Okay. See you soon. See you Okay. soon. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. So, guys, end ko muna to kasi tatanggalin ko lang yung camera dahil baka. Hello ulit guys. Ayan, bili na tayo ng itlog at saka gatas. Then, bumili din ako ng iba pa. Yung kailangan. Marami pa rin ang nagsha-shopping. Maganda kasi mamili pag gantong oras dahil tahimik yung shop. Pag Sabado, oh my God. Nagkakaubusan niya ng sa shelf. Ilang Sabado na rin na hindi ako pumupunta dito dahil wala naman akong bibili na kailangan talaga. Dati kasi pupunta ako sa open market. Meron kasing malapit sa amin, parang siya, yung butcher ang pangalan. Doon na bumibili si David ng mga fruits and gulay. Mura lang, 3 pounds, marami na. At least nakakatulong sa community. So pupunta kami dito bukas na may si Pepper. 9:15 yata yung appointment.